Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Nehemias Kapitulo 1. Yan po ay nasa Old Testament. Nehemias, at nais ko pong basahin ang talatang 1 hanggang talatang 11. Ganito po ang siyang sinasaad. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hilkias, nangyari nga sa buwan ng Chilu sa ika-20 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating. Siya at ilang lalaki na mula sa Huda, at tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na nakatanan sa iwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nangabaksak, at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw, at ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos sa langit. At nagsasabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-ingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya, at nag-iingat ng kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking iniadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang napahamak laban sa iyo at hindi nag-ingat na mga utos o mga palatuntunan man o mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, sinasamo ko sa iyo ang salita ng iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinasabi, kung kayo'y magsisisalangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, ay iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang tapon sa inyo'y nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit. Akin ngang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito nga ang iyong mga lingkod at iyong bayan na iyong tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, sinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at dalangin ng iyong mga lingkod na nagsasayang matakot sa iyong mga pangalan. At paginhawahin mo, sinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito, at ang kalooban mo siya ang kaawaan
Sa paningin ng lalaking ito, ngay tagahawak ako ng saro ng hari. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 52, Part 2, sapagkat hinati po natin ang Lord's Day 52. At noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa Part 1 at ngayon ay tayo ay nasa Part 2. At sa Part 2 ay meron po tayong dalawang katanungan. Nang una ay tanong bilang 128. Paano mo ba winawakasan ang iyong panalangin? Ang sagot, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ito ay hinihiling namin sa iyo sapagkat kayo na aming hari at kataas-taasan ay may kalooban at kakayahang ibigay sa amin ang lahat ng mabuti at lahat ng ito ay pinapanalangin namin na hindi kami kundi ang iyong banal na pangalan ang maluwalhati magpakailanman. At ang tanong bilang 129, ano ba ang kahulugan ng salitang amen? Ang amen ay nangangahulugan tunay at tiyak na mangyayari sapagkat ang aking panalangin ay tiyak na pakikinggan ng Diyos kaysa nararamdaman ko sa aking puso na hinahangad ko ang lahat ng mga ito sa Kanya. So ito po ang nilalaman ng Lord's Day 52 Part 2. At katunayan, ang mga bagay na ito, tulad ng ating pinag-aaralan sa ibinigay na panalangin ng Panginoon sa mga alagad at gayon din sa atin, ay masasabi natin na ang tema natin ay ang pagtatapos sa panalangin at ng Amen. Sa mga nakaraan na pinag-aaralan natin ang tungkol sa panalangin ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya at mga alagad, ay nagbubukas at ito'y tumutugon sa pag-address ng panalangin sa Ama nating nasa langit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung kayo ay mananalangin, manalangin kayo sa Ama. Ang Ama natin ay ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang ating Ama na makapangyarihan. Tulad ng binabanggit dito na sa Kanya ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. At ang sabi ng Panginoon, ito ang inyong gagawin sapagkat kaya kayo tumatawag ng Ama ay sapagkat kayo ay mga anak. Tayo ay mga tinubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo para sa atin upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At yung bagay na yun ay hindi dapat mawawala sa ating puso sapagkat tunay na masidhi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. At ayaw niya na tayo ay mapahamak at mawala. Ayaw niya na tayo ay magdusa sa impyerno. Nais niya na tayo ay makaranas ng kaginawahan, kaluwalhatian, at pagiging mga anak ng Diyos sa Kanyang kaharian. O kaya nga, sabi niya, pag kayo'y mananalangin, tumawag kayo sa Ama, sapagkat tayo ay mga anak at kinupkup tayo, hindi tayo ang nagpasya, kundi kinupkup tayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakakatawag ngayon tayo sa ating Ama na nasa langit.
At hindi lamang yun, kanyang ibinigay sa atin ang mga kahilingan. Unang-una, 6 ang kahilingan iyon na sinabi sa atin ng Panginoon. Una ay, na kahilingan ay sambahin nawa ang ngalan mo. Nang ibig sabihin ay tunay na pahayag sa atin ang mga bagay na kanyang kakayahan sa atin at tayo ay magpakumbaba at kilalanin ang kanyang kapangyarihan, kilalanin na siya ay merong kaharian, kilalanin na siya ay puspos ng kalwalatian at siya ay nabubuhay magpakailanman. Nananatili siyang walang hanggan. At ang ikalawa ay dumating nawa ang kaharian mo. Tayo ay pansamantala na narito sa lupa. At habang tayo ay narito sa lupa, tayo ay tinuturuan ng Panginoon upang makita natin na higit ang kanyang ginawang kaharian. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay matatag, matibay, at hindi mabubuwag ni numan. At ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Tayo, ang mga mahala na mga tao ay pansamantala. At maraming kaharian ang nawawasak. Sapagkat pag wala na yung tao yun, hindi na nakapagpapatuloy ang kaharian. Ganyan din ang mga iba't ibang bansa ay nawawasak dahil sa kasamaan ng tao. Kaya mayroong giyera ay sapagkat minimithi ng isang bansa na maging kanya ang isang bansa. O ipakita na siya ay malakas. Kaya nagkakaroon ng giyera, digmaan, pero ang hindi natin nakikita ay ginagamit ng Panginoon ang digmaan upang supilin ang kasamaan ng isang tao sa kanyang pamamahala. Walang iniwan sa bansang Israel. Dito sa panahon ni Nehemias ay bakit sila napunta sa ibang bansa? Dinalang bihag ng mga ibang bansa dahil sa kanilang pagkukulang. Niliwanag dito ni Nehemias na sila ay nakagawa ng kasalanan. At yung kanilang ginawa ay sila'y sumalansang sa kautusan ng Panginoon kung kaya nga sila'y nangakalat sa iba't ibang bayan at sila'y hindi nakinig sa salita ng Panginoon at ganoon ang mangyayari na kung ang isang mananampalataya ay hindi susunod, magkakaroon ng pagkakawatak-watak na tulad na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Ngunit, ang Diyos sa kanyang katapatan ay hindi niya hayaan na mangyari ang gayong bagay. Ibabalik at ibabalik din siya ng Panginoon. At maraming mga bagay tayo nakikita sa banal na kasulatan. O kaya nga dito ay pinapahayag na dumating nawa ang kaharian mo sapagkat sa pagdating ng Panginoon, yung kaharian dito sa lupa ay matatapos, magwawakas. At wala nang paghahari pang ibang mga tao. Kundi ang mananatili ay ang kaharian ng Panginoon. At ang kaharian niya ay matibay, matatag, walang sino man na maaaring magwasak at yun ay magpakailanman. At ang pangatlo na tinuturo sa atin ng Panginoon ay
gawin nawa ang iyong kalooban kung papaano sa langit at gayon din naman sa lupa. So dito ay hangarin ng isang mananampalataya na ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa ating buhay. Kuminsan nasasadlak tayo sa maling desisyon. Kasi ang ating hinahanap ay yung para sa ating kapakanan, para sa ating sarili. Hindi natin hinahanap ay yung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na ang Diyos ay magpahayag upang mabatin natin ano ang kalooban niya para sa atin. Sa gayon, ay may dadalangin natin naway ang iyong kalooban o aming Diyos at aming Ama ang siyang nangyari sa akin. Kung paano rin ang iyong ninanais sa lupa ay maging gayon sa langit. Kaya sabi dito, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit at gayon din naman sa lupa. At yung pang-apat ay ibigay mo sa amin ang aming kakainin araw-araw. Ito ang siyang layunin lamang ng mga tao, ng mga hintil, ng mga hindi mananampalataya, ang pagkain. Tingnan nyo, sila'y magtatrabaho para lang kumain. Sila'y magtatrabaho para kumita at makabili ng kanilang mga pangailangan. Sila'y magtatrabaho, magpapayaman para makapagpatayo ng bahay. Sila'y magtatrabaho para magkaroon ng malaking kumpanya at mapara sa kanila ang maraming bagay. Yun ang unang nasa isip ng mga tao. Pero sa mga mananampalataya, alam natin na ang mga tinatamasa natin ay galing sa Panginoon. Bagamat tayo ay iniligay sa isang magandang trabaho, iligay doon tayo, sapagkat ang Diyos ang siyang naglagay sa atin doon sa gawain iyon upang matamasa natin ang kaginhawahan, mismo ang Diyos. Sapagkat kung hindi, sapagkat ang Diyos ang siyang naglalagay kung tayo ay maging hirap, dahok, aba. Pero ang Diyos ang siyang nangunguna at nagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya, ang sabi dito, ibigay mo sa amin ang aming kakainin araw-araw. Ang panlima ay ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya namin na nagpapatawad ng aming na may mga utang sa amin. Ang ibig sabihin yung utang ay pagkukulang. Ang unang bagay na ninanais na malaman natin na sa tinuturo ng Panginoon, meron tayong palaging utang sa Panginoon. Meron tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Kuminsan, sa mga bagay na ating tinatanggap, minsan nagre-reklamo tayo. Ayaw natin ng mga bagay na dumadating sa atin. Hindi natin kinikilala na maging maliit at kahit na kaliit-liitan, basta yun na ibinigay sa atin, kinakailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. At yun ang kakulangan sa atin, yung magpasalamat. Halimbawa, umalis ka na yung bahay, nakarating ka sa isang lugar na iyong pupuntahan. Unang bagay na kinakailangan ay ipagpasalamat natin yung pag-iingat ng Diyos sa ating paglalakbay. Pasalamat natin. Yung pagsakay natin sa tricycle, yung pagsakay natin sa jeep, o anumang aeroplano, o anumang bus, ay pagpasalamat natin. Sapagkat habang tayo sumakay na anumang sasakyan, hanggang sa makarating tayo sa ating pupuntahan, iningatan tayo ng Panginoon at meron tayong utang sa Kanya, ipagpasalamat natin. At maging sa ating ginagawa,
Diba, gumagawa kayo ng report, gumagawa kayo ng mga bagay na nililista nyo, ito ang ating mga kailangang bayaran sa buwan na ito. At pagkalipas ng buwan yun, at nakabayad tayo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kuminsan, ang utang natin, hindi natin na ipagpapasalamat kung nabayaran natin yung ating utang sa kuryente, yung ating utang sa tubig, yung utang natin sa tindahan, o yung utang natin sa credit card. Hindi natin nasasabi, salamat Panginoon na nabayaran namin ang mga bagay na ito at kinikilala namin na ito ay mula sa iyo. Yun ang sinasabi. At gayon din sa may mga utang sa atin na ating kapwa, kailangan matutunan natin na ipatawad ang mga bagay na iyon at tunay na tayo'y patawarin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Sa gayon, yung ating puso ay nadadalisay sa harapan ng Panginoon at nakikita natin na mga bagay na iyon ay kalooban ng Diyos para sa atin. At ang ika-6 ay, at huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Araw-araw ay meron po tayong kinakaharap na tukso. At ang mga tukso kuminsan ay madali lang para sa atin. Pero merong mga mabibigat na tukso. Pero ang sabi ng Panginoon ay siya'y sumasa atin at tayo'y tutulungan na mapagtagumpayan ang mga tuksong mabibigat at gagawa siya ng paraan upang makatahanan tayo ngayon sa mga tukso. Kaya nga yung bahagi ng unang concluding ending ng panalangin ay tinalakay natin noong nakaraang linggo. At ngayon ay 3 bagay ang ating isasaalang-alang mga minamahal. Una ay yung pagkilala o pagtanggap na kinakailangan kilalanin natin ng Diyos natin at Ama na nasa langit ay makapangyarihan na siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Yun ang una. Ikalawa ay yung ating pagsamba, the adoration. Yung kinakailangan na siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At ang pangatlo ay yung katiyakan. Meron tayong katiyakan at pagkakatiwala na yung ating mga panalangin ay dinidinig ng Panginoon kahit na siya ay nasa langit. Nadidinig ng Panginoon ang ating mga tinig. Nalalaman niya ang nilalaman ng ating puso. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi pa natin naipapanalangin, nalalaman na ng ating Diyos Ama yung ating kahilingan, ay yung ating mga pangangailangan. Sapagkat sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aararo. Hindi sila nag-aasik o nagtatanim. Ngunit sila ay kumakain araw-araw sapagkat sila ay pinakakain ng aking Ama na nasa langit. Kaya ito ang mga bagay na dapat nating gawin tulad sa itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sa tanong bilang 128, sa panalangin, paano natin ito tatapusin? Kinakailangan merong pagpapatapos. At ang sinasabi dito ay kinakailangan kilalanin natin na ang ating dinudulog at dinudulugan ay ang ating Ama na nasa langit, na siya ang Diyos na makapangyarihan. Kilalanin natin na siya ay makapangyarihan sa lahat
taglay ang kaluwalhatian, taglay ang kakayahan. Kaya nga sa pagkilala, kinakailangan kilalanin din natin na ang ating Ama ay soberano. Ang ibig sabihin ng soberano, siya ay namamahala. May kapamahalaan sa langit at may kapamahalaan sa lupa. Pag sinabi natin kapamahalaan, ibig sabihin kahit nasa kaliit-liitang nilikha ng Diyos, alam ba niyo maliit na bagay, yung tungaw na nakikita sa mga damo. Napakaliit niya. Sumisiksik siya sa mga balat ng tao. Halimbawa, naglalakad kayo. O kaya, nung kami maliliit, naglalaro kami sa damuhan. Ang sarap maglaro sa damuhan na hindi nagagawa ngayon ng mga bata. Bakit? Kasi cellphone na cellphone. Hindi nila alam kung paano maglaro sa damuhan. No? Yan ang namimiss. Yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Pero nung kami maliliit, kuminsan, kumakati yung mga alak-alakan. Bakit? Kasi merong maliit na hayop na tungaw na tawag doon. Mamula-mula siya at kukuha ng pang-ipit at sisipiting maliit yun. Napakaliit pero napakakati. Sa mga bagay na yun ay tunay na ginawa ng Diyos, meron siyang kapamahalaan kahit nasa maliit na nilalang. Kuminsan nga, yung tinatawag na hayop na hanip, sa manok naman yun. Yan yung mga kuto ng manok. Ang Diyos merong kapamahalaan doon. Sabihin, makapangyarihan siya, siya ang may lalang. Kahit na malalaking hayop, may kapamahalaan. Ang Diyos ay may kapamahalaan sa lupa. Kahit na magkaroon ng digmaan. Katunayan, ibinigay ng Panginoon sa pagdating niya. Magkakaroon ng digmaan. Magkakaroon ng malalakas na ulan. Malalakas na alon. Malalakas na hihit ng hangin. Alam niyo kuminsan, nagtataka tayo. Merong naibigay sa akin, isang larawan, napakaganda. Nakatimpil ang sasakyan, yung mga kotse na sa mga gilid. Biglang buhos ng ulan. Yung tinatawag na flash flood. No? Hindi mo malaman saan galing yung alam natin sa langit. Pero parang malaking drum-drum na tubig. Pero alam natin yon ay kapamahalaan ng Diyos. Siya ang may gawa. Na bumaha bigla. Dati-dati ulan. Noong araw, ang mga ulan, matagal bago bumaha. Pero ngayon, saglit lang. Bakit? Sapagkat ipinamamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya tayo ay kinikilala natin na makapangyarihan ng Panginoon. At para sa atin, kinikilala natin ang ating sarili na walang kapangyarihan, walang lakas, walang abilidad sa mga bagay. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay galing sa Panginoon. Ang cellphone, ang karunungan tungkol sa cellphone, galing yan sa Diyos. Ipinagkaloob sa tao. Sapagkat nasabi sa Daniel, sa huling araw ay sasagana ang kaalaman ng tao. At sinasabi rin sa banal na kasulatan
na yung digmaan ay isang magiging digmaan na dati-dati ay palaso ang sinasabi sa banal na kasulatan. Pero ngayon, hindi palaso, kundi missile ang lumilipad sa himpapawid. Hindi na palaso. Pero sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga palaso ay lilipad. Pero ang tinutukoy ngayon sa ating kapanahunan ay missile. So, ang Diyos ay merong kapamahalaan, makapangyarihan, soberano, at tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan nagtitiwala at nananalig sa ating Diyos at ating Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga kahit nasa mga awit, ang sabi sa mga awit, Kapitulo 115, Psalms 115, verse 1, "Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay ka ng karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan." Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandun ngayon ang kanilang Diyos? At sa talatang 3 ay nagsasabi, "Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin." So yung plano tungkol sa ating kaligtasan ay kalooban ng Diyos. Kung babasahin natin ang Efeso, Kapitulo 1, yung pinili tayo ng Diyos, ito'y kanyang kalooban. Yung tayo ay tubusin ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang kanyang nais. Yung tayo ay ampunin o tayo ay kupkupin ng ating Ama na nasa langit bilang mga anak, ito'y kanyang kalooban. Ito ang minarapat niyang kalooban para sa atin. Ito ang kanyang plano. Ito ang kanyang pagnanais. Ito ang kanyang kagustuhan. At ito ay para sa kanyang sarili na bawat isa ay malapit at maging kanyang mga anak. Iyon ang kanyang nais sa atin bilang mga anak. At yun ang siyang pagpakilala na siya ay makapangyarihan. Sa lumang tipan, ang Panginoon ay nangungusap. Halimbawa, katulad kay Daniel, ang Panginoong Jesucristo ay nagpakahayag sa buhay ni Daniel. At sinasabi sa Daniel chapter 7, verse 13 and 14, sabi dito, "Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito lumabas na kasama ng mga alapab sa langit ang isang gaya ng anak ng tao." Yung anak ng tao ay title ng ating Panginoong Jesucristo. "At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya, at sa kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi mabibiba." Ito ay tumutukoy sa pagkilala sa Panginoon sa Kristo na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Daniel upang sabihin ang kaharian niya ay makapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Katunayan, ito rin ay nakita ni Isaiah sa Kapitulo 6, talatang 1 hanggang talatang 3, na sabi dito, sa itaas niya, o talatang 1 muna, nung taong namatay ang Haring Isaias, ay nakita ko ang Panginoon. Pero nyo, sa pangitain, nakita niya ang Panginoon.
na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalwalatian. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 nagsisitakip sa kanyang mukha at may 2 nagsisitakip sa kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya at nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo at ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalatian. Dito ay 3 beses na sinabi na banal, banal, banal ang Panginoon Diyos. Sapagkat lubusan at ganap na banal ang Panginoon na kanyang kinamumuhian ang kasalanan at napupuot sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Tayo bilang mga minamahal na mga anak ng Diyos ay kinakailangang kilalanin natin na ang ating Ama ay makapangyarihan. Kilalanin natin na sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, yun lamang tayo ay tatawag, o aking Ama at Diyos namin na nasa langit. O maaaring sabihin natin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan. At doon ay pwede nating isa-isay ang ating mga panalangin. At kilalanin natin ang kanyang kalwalatian, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagila-gilalas na gawa sa ating buhay. Alam ba ninyo na tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Tayo ang pinakamahusay na gawa. Bakit pinakamahusay? Sapagkat tayo'y tinubos at itinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. At binago tayo ng Panginoon. Walang tao nakapagbabago sa atin maliban ang Diyos. Binago tayo at tayo ginawang bagong nilalang na kaaya-aya at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Dinanal tayo at nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo at tayo'y kinukop. Mula sa ating kahinaan, binago tayo, pinalakas. Kahit na tayo'y maraming miserabling paubuhay na nangyari sa mga nakaraan, ngayong paman, tayo'y inaalalayan ng Panginoon. Wala tayong lakas, pero ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Pero sa maghapon, nauubos yung lakas natin. Abay, yung ikaw halimbawa sa lalaki, ikaw maglagari maghapon. Abay, pagdating mo ng alas 6, pagod na pagod ka. Pero ano ang ginagawa ng Panginoon? Habang tayo ay natutulog, paggising natin, malakas ulit tayo. Bakit? Pinalakas tayo ng Panginoon. Yan din ang katayuan natin bilang mga mananampalataya. Ang Diyos ang nagpapalakas sa ating espiritu. Kinikilala natin na tayo ay pinalakas ng Panginoon. Walang kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan, pero tumutulong ang Diyos sa atin. Kuminsan tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Pero ang Diyos ang siyang naglalayo sa atin. Pinapatnubayan niya tayo. Sa aking buhay, maraming pagkakataon na nilalayo ako ng Panginoon sa bingit ng kamatayan. At tulad na sinasabi ng banal na kasulatan, minsan ang mga anghel nakasama natin sapagkat bawat mananampalataya ay may mga nakatokang anghel, either dalawa
na siyang pumapatnubay sa atin. Minsan, bihira tayong makadinig ng mensahe tungkol sa mga anghel. No? Mas marami pa yata yung alam natin sa mga masasamang anghel. Lalo-lalo na pag yung natulog ka sa isang kwarto na sabi mo ay merong something doon. Pero hindi. Minsan, mangangaral ako tungkol sa mga anghel. Kung paano na binigay ng Diyos ang mga anghel sa atin. Yun yung mga elect angels. Yun yung mga hindi nagkasala. Pinili sila ng Panginoon, hinirang sila ng Panginoon na hindi sila magkakasala. At sila'y ipinagkaloob ng Panginoon. Lalo-lalo na pag dumating ang Panginoon at binago niya ang langit at ang lupa at ito'y ginawa niyang walang hanggang langit at walang hanggang lupa. Do'y magkakasama-sama ang mga elect angels at saka mga hinirang ng Panginoon. Mga abilidad natin kuminsan kulang, pero binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Ang karunungan ay nanggagaling sa Panginoon. Ang karunungan ay bigay ng Panginoon. Kasi hindi lahat ay pare-pareho. Hindi tayo katulad ng pinya na iisa maraming mata. No? Pero iba-iba ang gawain. Alam niyo, kamangha-mangha kumisan ng mga karpintero. Pero yung mga karpintero, hindi marunong magmekaniko. Hindi marunong maging arkitekto. Hindi lahat ay arkitekto. Hindi lahat ay guro. May kanya-kanyang gawain. Yon ay binigay ng Diyos. I-divide niya para sa kapakanan ng kanyang bayan. Kung kaya nga, nasabi sa mga gawa, o sa mga awit, nasabi dito, sa mga awit, Kapitulo 22, talatang 15, ang aking kalakasan na natuyong bibingga, ibig sabihin ng bibingga ay kaldero, at ang aking dila ay dumikit sa aking ngala-ngala, at dinala ako sa labok ng kamatayan. Yun ang kalagayan natin, mga minamahal. Pero ang sabi sa mga awit, 103, Psalms 103, verse 14, sapagkat nalalaman niya ang aking anyo, kanyang inaalala tayo'y mga alabok. Kaya nga sa ating panalangin, ay kinakailangan nating alamin ang mga kadakilaan, sabihin ang kanyang mga kapangyarihan at pagiging soberano. Walang iniwan dito kay Nehemias. Kanyang itinataas ang Panginoon at kinikilala niya. Ang sabi niya sa Nehemias Kapitulo 1, talatang 6, pakinggan ngayon ng iyong taenga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. So si Nehemias ay nananalangin. At ang naging pasanin niya at kabigatan niya ay nawasak ang Jerusalem. Ang mga pader at mismo yung templo ay nasira. Sapagkat sinira ito. Na ang dahilan ay nagkasala ang bansang Israel, nalimutan nila ang Panginoon, hindi binigyan ng karangalan, hindi dinakila, gumawa sila sa kanya-kanyang sarili, para lang sa kanilang sarili. Kung kaya nga,
dito ay nanalangin si Nehemias. At sabi niya, aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking pinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo ako at ang sambahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. So sa panalangin, ito yung tumutugon, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga utang. Ibig sabihin, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Hindi ko nabibigyan ng halaga yung salita. Kuminsan, hindi natin na pagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon. Dumaan ang maghapon, dumaan ang gabi, dumaan ang araw. Wala. Ni salita ng Panginoon, hindi natin naalala. Iba ang ating ginagawa. Matutulog tayo na walang laman yung ating kaisipan at hindi natin na pagbulay-bulay ang salita ng Panginoon. Naging abal tayo sa susunod na araw na doon nakapokus yung ating gagawin. Nalimutan natin ang salita ng Panginoon. Nagkasala tayo. Kaya sabi dito, kami ay nagkasala. Nalimutan namin ang iyong salita. Nalimutan namin ang iyong tipan. Nalimutan namin na ikaw ay makapangyarihan. Na ikaw ang siyang umaalalay. Kaya sabi ni Nehemias dito, ay ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, pati yung kasalanan ng ibang bayan, ng bayan ng Israel. Kanya sinasabi, na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking magulang ay nagkasala. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, tinatangi ng Diyos, ay humingi tayo ng tawad. Nalilimutan natin na magbulay-bulay. Sabi nga David, araw at gabi ay kanyang pinagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon. At maihambing niya na siya ay katulad ng isang puno na natanim sa libis ng turig, na siyang nagbibigay ng paginawa sa kanya. Ganon ang buhay ng isang mananampalataya. Pinagbubulay-bulay. Marami tayong kompromiso na dapat gawin, pero ang uunahin natin ay pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon. Doon tayo nagkakasala. Doon tayo nakakalimot sa Panginoon na ating pagbulay-bulayin ang kanyang mga salita. Kaya nga sabi ni Nehemias sa Kapitulong 11, Kapitulo 1, talatang 11, O Panginoon, sinasamo ko sa iyo pakinggan ngayon ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at dalangin ng iyong mga lingkod na nagsasayang matakot sa iyo, sa iyong pangalan. At paginawahin mo, sinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Pagkat siya ay naglilingkod bilang tagahawak ng saro ng hari. At makikita natin, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. At hindi lamang siya ay sinugo sa Jerusalem sapagkat siya ay nasa Babylon. Sinugo siya doon sa Jerusalem. May mga kawal, may mga tagagawa ng bakod ng Jerusalem at ng templo. Ginawa niya yun. Sa mga awit, Kapitulo 62, talatang 1, ang sabi dito,
Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Ito ang sinasabi sa awit. Siya lamang ang Panginoon, ang aking kanlungan, aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Hanggang kailan maghahaka kayo ng masama laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat na gaya ng pader na tumatagilid at bakod na nabubuwan. At ito ang mithin sa awit dito sa Kapitulo 62. At lalo-lalo na yung sinabi niya sa talatang 7 na nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kalwalatian, ang malaking bato ng aking kalakasan at kanlungan ko'y nasa Diyos. Kaya sabi sa talatang 8, magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Pag tayo nananalangin, ay binibigyan tayo ng assurance o katiyagaan, katiyakan, at pagtitiwala. Sapagkat pag natapos na natin yung ating panalangin o sa ating pagtatapos, kinakailangan ay sabayan natin ng Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng Amen? Ano ang kahulugan nito? Na dito'y isinasaad doon sa sagot na amen, nangangahulugan, tunay at tiyak na mangyayari sapagkat aking panalangin ay tiyak na pakikinggan ng Diyos kaysa nararamdaman ko sa aking puso na hinahangad ko ang lahat ng mga ito sa Kanya. So, ibig sabihin, pag sinabi nating amen or amen, ito ay nangangahulugang tunay. Na ang iyong mga idinalangin at naipanalangin sa Panginoon ay talagang panalangin taos sa puso at nananalig na tayo ay pakikinggan ng ating Ama na nasa langit sapagkat sinabi natin siya nawa. Nangyari nawa. Tunay na maganap. Kaya ang amen or amen ay tatak. It's a seal to our prayer to make it sure, tunay na maging gayon ang ating panalangin. Kaya nga nasabi ni Santiago, kung kayo'y hihingi, humingi kayo na may pananampalataya, hindi nag-aalinlangan. Sapagkat ang isang tao nag-aalinlangan, wala siyang tatanggapin anuman. Sapagkat nag-aalinlangan. Kaya sabi niya, pag kayo mananalangin kayong may pananampalataya. At iyon ang ibig sabihin. Sinasabi mo ang amen sapagkat nililigyan mo ng tatak, ng seal, na ito ay tunay, bukal sa iyong puso, at alam mo ito'y ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa ninanais ng Diyos. Kasi sa panalangin, may mga bagay na dapat natin sasaalang-alang. Yung bang idinadalangin natin ay para sa kalwalatian ng Diyos o para sa atin lamang ang sarili. So tayo ang siyang makakabigay kung ano ang ating hinihiling. Talaga bang yon ay para sa ating pangangailangan o para lang sa kapritso o kalayawan
At para malaman ng tao, ay, meron akong ganito, binigay ng Diyos. O ipagmayabang. Hindi yun ang layo ng Diyos, kundi ayon sa ating pangailangan. Ang kailangan natin ay yung kailangan ng ating katawan. Ano ang kailangan ng ating katawan? Pagkain, damit, tubig, masisilungang bubong. Yun lang ang kailangan natin. Yung iba ay mga kailangan para magampanan natin ang ginagawa natin. Additional na lang ang mga bagay na yun. Halimbawa, sasakyan. Kahit na anong klase sasakyan yun. Binibigay yun in support at tugon sa iyong ginagawa para lalong maginhawa ang pangangailangan ng ginagawa natin. Kaya tayo mismo ang siya ng mabatid kung ang ating hinihiling ay ayos sa kalooban ng Diyos at malalaman naman natin kung yon ay kalooban ng Diyos. Sapagkat meron tayong gabay, ang banal na Espiritu, ang gagabay sa atin. Siya'y nasa atin at ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y ipinagkaloob sa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Kahit nasa kamatayan, kasama natin ang banal na Espiritu. Sapagkat ang ating katawan, natapos na tanggalin ang tibo ng kasalanan, kasi para lang mawala ang tibo ng kasalanan sa ating katawan, kamatayan. Kailangan mamatay. Pero, sabi ng Panginoon, bubuhayin niya yung ating katawan at muli tayong sasanin sa ating katawan ito. Pero siyempre, iba ng klase katawan nyo. Katawang may kaluwalhatian. Wala nang pagtanda, wala nang pagputi ng buhok, wala nang paglabo ng mata, wala nang kulubot. Young people na. Makisig, maganda. Wala, sa langit wala nang babae o lalaki. Kundi tayo bilang mga mananampalataya. Kaya nasa panalangin, mga minamahal, napakahalaga. Alam ba ninyo, ang Panginoon, yung salitang Amen ay inuunan niya kaysa gawin sa huli. Tayo, Amen natin sa huli. Ang Panginoon, hindi. Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, Amen and Amen. Siya nawa na siya nawa. Sapagkat alam niya, tunay at makatotohanan ang kanyang sinasabi. Kaya tayo mga minamahal, kung tayo'y mananalangin, tatakan natin ang Amen. Upang sa ngayon, ay makatiyak tayo ng ating inihiling ay pagkakaloob at dinidinig ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at tuloy mong pagpalain sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.